Lipayong aloy papahulay. Nasayon kong matag-usa ka nato adunay mga problema sa tibuok semana. Ang uban nagkalain-lain ng mga suliran nga atong gibakigbatukan, mga tentasyon, uban pa nga mga struggles sa atong una-una. Apan ang Ginoo nakakita og nakasabot niini. Salamat kayo sa mensahe sa awit nga nagpahinumdum ka nato. Precious Lord, take my hand. Lead me on. Help me stand. Isang may gikapoy din. Mga kaigsunan, kung ano na tayo kakapoy, kabalaka, usahay kapoy ng mga lagad sa Ginoo. Ato lang hinuluman ang iyahang gibuhat dito sa krus. Bisan sa kasakit, pag-antos, wala niya himo nga mo-surrender siya dito aron lang mapakyas ang iyang pagluwas nimo kanako. So karon kabuntagon akong pasalamatan ang mensahe. Ang atong mag-aawit hinaot nga dili lang dinhi kitang tanan magkahiusa mga kaigsunan kundi ang atong reunion tuwa dito sa kahoy nga maghatag og 12 ka klaseng bunga kada bulan nga dito ta magkit-anay. Wala na tayo laing handumon dito. Wala na tayo laing panganduyon dito mga kaigsunan. Kung diri na muhatag ninyo usa ka milyon ya babakasyonon mo asa inyong ganahan, kanang usa ka milyon di nakapta usa ka tuig nimong bakasyon. Pero sa langit, ang isulti sa Biblia, adunay usa ka libong bakasyon dito sa langit. Isa may di matagbawa na. Nabay giingos Biblia nga anang usa ka libong ubayan mo tag usa ka libong tuig. Barato-barato rin na usa ka libong tuig. Pero wala i-mention sa Biblia nga pabayron tas Ginoo. Bisan gani karon mga kaigsunan, wala gyud ta gipabayad sa Ginoo sa atong ginahanggam nga priskong hangin. Pero kung ato tag hospital, kung ang Ginoo kusog pang mamuyboy, dagko tag bayranan sa Ginoo. Ato hospital dagpilang tangkis oxygen. Libo kapin. Sa usa ka adlaw 24 hours pila ka tangke atong mahurot siguro. Butang lang nato usa ka tangke tag usa ka libong adlaw. Pila naman ta ka tuig nagpuyo dis kalibutan. Plus tubig gipaulan sa Ginoo para mabuhi ang mga tanom. Nagpalit na mga mineral sir, amo man ang kwarta. Usahay bitaw ato bitaw ang kuno no. Inumduman nato mga igsoon, we are all stewards. Unsa may buti pasabot ang mga tinugyanan rata. Muna wala tayo dapat ikapanghambog kung unsay naa nga naabot sa atong kinabuhi mga kaigsoon. Ano man. We are all stewards. Mga tinugyanan, mga pilyalan sa atong mahal nga Ginoo. Be real. Unsay buti pasabot? Pag matinud-anon sa imong pag-alagad, sa imong pagkatao, o sa imong Ginoo. Mga kaigsunan, musugotag sa dili, ang atong kalibutan puno sa mga filtered. Tinuod dili. Mao na ang atong mensahe nining kabuntagon, atong gihatagan og tig-ulo nga unfiltered faith. Living authentically with God in this filtered world. Lisod maning binisayon pero kabalo ko makasabot na mo ani bahalag gamay pero sulayan ako. Unfiltered but ipasabot walay tabon nga pagtuo sa hinumay-humay o in layman's term walay tabon nga pagtuo. Walay nakaabong nga pagtuo. Pagkinabuhi sa pagkamatinud-anon kauban sa Dios niining adunay tabon nga kalibutan. Unsa may nakatabon sa kalibutan kining atong mga sala nga nikuyanap
nga sobra pa kadelikado sa COVID-19 nga niagi sa atong kalibutan, mga kaigsunan. Tino dili? Mao ni delikado nga sala kay magdalag kamatayon. Kinsay nag-ali, naghatag og vaccine ining sala nga nikuyanap sa tibuok kalibutan, mga igsoon, way lain ang atong Ginoong Hesukristo. Iyahang gihatag ang iyang kinabuhi nga maoy vaccine, intimate, 100% accurate vaccine para ang atong sala adunay paglaom nga mapanas gikan sa paghugas sa dugo ni Ginoong Hesus. Question. Pangutana. Pila ka nato ang nagkinabuhi nga gitabunan ang atong pagtuo? Kung sa Instagram magposta, maulaw tang mo post o daghan kayong bangag-bagag ang atong nawong. Ato pang butanga filter. Kung sa TikTok, maulaw tang mo post nga dili nindot tanawon ang atong itsura. Dili patas-og jutay ang atong ilong. Mao nang butangan nato filter. Sa Facebook, bisan pagkuul kay ta sa atong balay, pero ang atong ipo sa Facebook happy ra kay gusto ta na ay filter. Kung na uban problema sa balay dahil sa Facebook, problema si pahan dahil sa Facebook, problema sa bana dahil sa Facebook, problema sa asawa dahil sa Facebook. Pero hinumduman nato, dili tanang naas Facebook, tinuod. Tama? Samot na karon kay naanay artificial intelligence nga bisan ang atong itsura pwedeng pasultihon o wala nato mismo gisulti. Nana ka bright ang computer karon. Inana ka bright ang kalibutan nga gitagna na sa propesiya ni Daniel. Mga kaigsunan, ang atong tig-ulo sa atong mensahe, unfiltered faith, living authentically with God in this filtered world. Atong kuhaon kining gitabon sa atong pagtuo. Usahay, maulaw ta, nga mailahan ta ang mga Adventista. Pero I know nga dili na mahitabo kung atong nasabtan kung unsa kanindot ang magkinabuhing Adventista. Amen? Pero kung wala ta kasabot, maulaw ta samot nag mga dakong tao ang atong katubang nga tawgon tang mga Seventh-day Adventist because we do not understand why we are a Seventh-day Adventist. Mura na pinakasimple nga explanation, mga kaigsunan, nganong maulaw ta. Sa atong trabahoan, di ta makapanangin nga ang atong pagsimba sa Dios adlaw Sabado. Wala ko nasuko ang mga kaigsunan. Akong gikusog kay basig usahay dili mo kanung silikod. Nagtrabaho ko sa Iloilo, mga kaigsunan. Ang gitawag nilang mahal nga adlaw kanang Semana Santa, kumbaga nanay overtime pagka Biyernes. Half day ramiana sa atrium Iloilo Supermart sa Dis Hotel. Manglimpyo mi tanan dito sa bakery. Manglimpyuhan mo ng mixer, kanang mga lamisa nga tanan spatula, ang topping sa cake. Aguman ko ang overtime pagkaugma sa Sabado. Summer job ko that time. Daghan kong kaubang mga Adventista. Dili mga summer job, mga regular na. Dugay na nagtrabaho dito.
Di man jud ko mahimutang. Kasabot man ko nga ang adlaw ipapahulay sa Sabado. Ang gisulti sa Biblia, ang adlaw ipapahulay bantayan. Balaanon. Si Ginoong Hesus sa Lucas 4:16, batasan niya kada adlaw sa Sabado, moadtong simbahan. Niyon ko, in a nice way, uban sa gugma, ako ning isulti sa akong amo dinhi. Kuha na kong overtime. Why lipod-lipod mga kaigsunan? Pero usahay sa imong pagkatawhanon, magduha-duha baya ka? Kay kanang tag-iya sa Iloilo Supermart, kanang mga ki ang apelyido, mga kuan din na sila dito sa Iloilo. Pero niyon ko, sa una-una, kung dili ko mo sulti sa kamatuhuran, kinsa may musulti para nako. Nga bisan ganing mga kauban na Adventista dinhi, di man kasulti. Gawas na unta ko kay nakakuha na ko overtime. Gibalik ko, niyon siya, ano nalipatan mo? Unsa ko na ako nalimtan? Niana ko, ma'am, mananghid ko ni mo. Ako na lang binisayon kay basig matingala mo magilunggo ko din. Ma'am, mananghid ko ni mo. Unsa man na imong ipananghid nako? Seventh-day Adventist member ko, ugma Sabado, musimba kong Sabado ugma, muhangyo ko nimo ma'am nga tugutan ko nimo musimba ko ugma. Bahalag kuhaan nimo akong sweldo bisag pila ka adlaw or nanang adlaw Sabado basta musimba ko sa adlaw Sabado. Pero nagkaba-kaba akong dughan. Ulbaan ko musugot o dili. Kaya daghan ba kung kaubang Adventista na daan dito na una pa nako nga wala sila ni sulti. Ingon siya, wala problema. Patawag ang supervisor. Pagpatawag sulod ang supervisor siyang hilito sa badista. Ningon siya nako, bahala kuhaan niyang sweldo adlaw Sabado, basta dili siya musimbag adlaw Sabado. Ingna nga nisugot ko, kay daghan man na sila mga igsuon sa company, puro mga ki, ang usa sa bakery na assign, ang usa sa tinapayan, ang usa sa isdaan, yung grocery, yung babaw. Daghan na. To sa hotel. Ingon siya, ingna si ma'am, katong ilang pinakahead nga magsweldo na mo, ang igsuon usa, nga nisugot ko nga siyang hilito, dili mo duty Sabado kay mo simpa kay kuhaan na yung sweldo. Lipay kay ko mga kaigsunan. Gatulo akong luha, pero dili daghan. Pagawas na ko niyo ko, basta manindigan ka sa tama, basta mutindog ka kung sa'y sakto, di ka pasagdas Ginoo. Dili na, ako nang gi-share dili sa pagkuhan sa akong kaugalingon. Why? It is because of God. Nga naman. Kaya kung wala ko mong isultulan sa balang espiritu nga ako nang himuon, di na ko na himuon eh. Kuhaan mo sildo niya sa merjab pa ka dito. Di na ko na himuon kung ako ra. But it is God who dictate my conscience to tell them nga ako musimbag Sabado. Not because of me. Mga kaigsunan, subuna ko. Dili tungod nato nga makahimo tag pagtindog sa kuan sa Ginoo. Tugutan na nato ang Ginoo, nga mogamit nato bisag asa ta nabitang trabaho ana, we can stand in our faith because God will help us. Mutindog ta bisan nakita nato nga dili ta takos. Mga kaigsunan. Isa may takos na to din eh. Isa may dili na nato din masayo. Bisan asa ka simbahan na mangita, kanang simbahan nga membro diha, mga sayop na, di na ta mo mention, atuan na lang simbahan. Tanang simbahan na ito, masimbahan nga Seventh-day Adventist, wala Adventista mo ingon, bisan sa iyang private life, nga wala siya na sayo. Di ba? Mga kaigsunan, mga pastors na to, mga layman na to, tanan, na kinahanglan tag grasya sa Ginoo.
Niyudto na ta. Ay mga leksyon nga atong makuha ang pagtulunan sa Biblia. Gibasa kaniya sa atong sa kaigsuon. By the way, pasalamat ko nga iham ang taning part karon iyang gihatag sa ko. Salamat Elder. Brother Iramis. O sa tanang mga kaigsuonan nga nitugot nga patindogon ko din. Sumala sa na-record sa buhat, Kapitulo 19, mga kaigsuonan. Si Pablo nagwali. Nagkumbinser o mga katawhan para mutuo o magpabautismo sa ngalan ni Kristo. Umanyana, si Pablo nahimong inila. Inila, bisan asa siya muadto, famous kayo siya, ilado kayo siya. Maraw ka to mga pastor, presidente. Oh, presidente na to, Pastor Baraliso. Ang uban, magkarakala yun, pastor, kung di ko pa picture, pastor. Post na sa Facebook. Oh. Si Pablo, ilado kayo. Ilado pang Pastor Baraliso. Ilado pa ni Elder Ted Wilson. Ano man, himo mo siya mga milagro. Pinaagi sa ngalan sa Ginoo. O gani, bisan gani, nga kutob sa magunita ni Pablo, magikan siyang lawas, bisan sa iyang handkerchief, anyo niya, imo nang itrapo dito sa mga nagmasakit, maayo ang nagmasakit, masagikan ni Pablo. Imagine ka na. Una nga karon na natin makita sa mga tao ron nga, upahid po anang uban, ipahid ko sa ilahang sakit ko no. Pero si Pablo is a real man of God. Tinuod nga tao sa Dios. Adunay tinuod nga relasyon sa Ginoo. Dili lahi man ang fake nga relasyon og tinuod. Maka-identify ba tag fake nga relasyon og tinuod? Nay fake nga relasyon mga kaigsunan nga mura pug tinuod. Nay tinuod nga relasyon nga mura pug fake. Tinuod dili. Palangga pag yung kuha niya akong asawa. Palangga pag yung kuha niya akong bana. Murag, di man ko kasabot. Di ba? Sa nahimo nga sikat si Pablo, dili na tungod sa iyahang pagkasiya, but tungod sa iyahang pagkatinuod diha sa iya nga Diyos. Na gani makita nato sa Facebook mga bago karon mga unsay bago nga generation karon, generation alpha no. Ang kanang mga iPad kids. Ang Gen Z mo na siya. Tama ba? Kanang Gen Z mo ng iPad kids. Mo ba na? Or katong alpha? Generation alpha katong mga iPad kids gikan sa 2011 ba na until the present. Correct me if I'm wrong ha. Karon kita ganit tag mga style sa mga artista sundon. Nay mga cartoonist nga kisi-kisi sundon. Nay mga mushroom nga alud sundon. Wala ko niyong daotan na ha. Wala ko niyong daotan na. Pero ang mga Pilipino, ang mga tao hilig mo sunod. Mga move ni Elias atong sundon. Di ba? Mga bagong, mga sikat, sundon. Mga bagong music, sundon. Sige, masabtan na itong lyrics. Bahala na, basta bago. Di ba? Usahay, maglibog ba yata na yung mga bagong generation karon? Kaya na yung mga music, hindi ka kasabot. Sila na po yung makasabot. Kasabot na naman na sila. Di ba, Gay? Sabot na mo. Kasabot na sila, pero ka na mga parihag edad nga mga nag-edad og 30 kapit, maglisod og sabot, og sulayan imong sabot, madaot ang imong utok. Kay lisod yung sabton, pero sila di mo na ganahang usabot sa mga kanta nga pang edad nga pareha sa mga 30 na kapit pataas. Maglisod na sila balik ka na makaroon, no? Kanang pinaangna nga kanta, di na kay nila i-adapt karon.
Karon paspas na. Diba? Kaya na may filtered. Na may artificial intelligence mga kaigsunan. Now, atong balikan ang kinabuhi ni Paul. Sa iyang panahon, sikat siya, dili tungod sa iyang mga gitawag na itong personal nga pagpaningkamot, kundi tungod sa iyang relasyon sa Dios. Kaya kung wa siya relasyon sa Dios, do you think maayo sa iyang panyo itong mga nagmasakit? Dili. But here comes na yung mga tao nga gustong musundog kang amo. Kanang sundog-sundog mga kaigsunan, delikado ba na? Kanang musundog-sundog ka, delikado na. Naiuban nun nga mga tao, nga mayon sila, among gisundog. Kay kami gyud ang tinuod nga iya ni Kristo. Kay ang among mabasa gyud sa Biblia. O mauni, ang pangutana, ang atong kinaiya, ang atong pagsimba, ang atong gikaon, ang atong gitudlo, sama bagyon sa gitudlo nga nasulat sa pulong sa Ginoo nga mao ang gusto ni Ginoong Hesus nga ipasunod sa iglesia. Mao ra nay pangutana. Mag-unsa man ang butangan imong sinina nga ako butangan akong sinina para ma-identify ko nga na Christ ang akong sinina, pero ang kasulob sinina ulay Kristo. Okay na ba? Mag-unsa man kanatong simbahan, ilisan ta nagkaratula, butangan nato Jesus. Unya nanimba sulod, dili pareha Jesus. Okay na ba? Unsa giingon sa Biblia? Juan 14 bersikulo 15. Kung nahigugma kamo kanako, tumana ang akong mga sugo. Usa sa sugo sa Dios, naa sa ikaupat nga gikalimtan sa kadaghanan ang adlaw Sabado, balaanon o bantayan. Mga kaigsunan, naay nagsundog-sundog ang Pablo. 7 ka mga anak ni Sceva. Mga anak ni Sceva. Unsa ning iyahang mga unsang background ani si Sceva? Unsa man na siya? Pari. Unsa ato pa pastor. Kay sa una sa Biblia, pari man to sa una. Then in the New Testament, ilisag pastor o mga teachers ang term. Pero pariharan na siya o duty. Okay? Kasi malibog ta. Anong pag sa Old Testament pari? Pag abot sa New Testament, pastor. Naangya po'y pari sa New Testament. Para masabtan sa tanan nga ang work sa pastor or sa pari maura to be over sa seer, mga magtatanaw sa iyang iglesia. Unsa may buhatos pastor? Magtanaw ra ba o maglantaw ra man ang gingos Biblia, so kamo ray buhat, tanaw ra ko. Di oy. Kay katong sakto mulantaw ra Sir Daniel, may trabaho atong mga pastor. Buti pasabot mga kaigsunan, mag-atiman sa mga karnero sulod sa iglesia. Pakana ang akong mga karnero. Kung gihigugma ko nimo, pakana ang akong mga karnero. Kanang pastor nga di ka balong mo pakaon karnero, o kung pakaon man kanang kumpay laya na, wala na laming kanon. Mga kaigsunan, usa ka Jewish high priest pag yun ni si Sceva, pangulong pari sa mga Hudyo. Ang iyang mga anak, kung pananglitan, anak sa presidente sa atuang misyon, mao na, pangulo. Anak, unya ulan ka personal relasyon Ginoo. Kining mga anak ni Sceva, anak tuod ni Sceva, pero walay personal conversion o relasyon sa Ginoo. Okay ra ba ron? Okay ra kaya akong amahan, pastor man. Okay ra akong amahan bitaw, presidente bitaw sa misyon. Okay ra akong amahan, presidente bitaw sa GC. Okay ra na, maluwas na ko ani. Ang point mga kaigsunan sa atong teksto, bisag anak pata sa pinakataas nga posisyon sa atong iglesia o bisag kinsa nga mga posisyon sa kalibutan, kuwa tay personal nga relationship sa Ginoo, walay pulos ang atong kinabuhi. Amen.
ang gikinahanglan sa Ginoo is personal relationship. Intimate relationship sa Ginoo. Aron makabarog ta, mga kaigsunan. Suhid man silang Pablo. Kaayo mas Pablo, iyaharang panyo, kaayo magmasakiton. Suhid-suhid ta. Tanaw na to ni. Yun sa matong Pablo, ginani. Gamit siya sa ngalan sa Ginoo ni Jesus. Gamiton ko na to. Na may giwaan. Doon sila. Tilang pagkakuha na. Gamiton na to. Kaya murag effective man. Ni uban ng mga mananambal diha nga anaon na kao. Ayo. Nga sikat na ba sila daghan mga gasunod na patambal. Pwede mo po na itong buhaton pero ang konsensya nimo ba? Ano ba pwede na ako ng buhaton mo? Manambal ko dito? Pwede. Di ba? Namatay natural na pagpanambal. Kanang ato ang amazing healing plants, atong natural remedies encyclopedia. Naadi at tanan. Kung saan pagtambal sa mga tanong at sigurado makatambal itag tarong. Pero kanang alaon sa kamot, pwede na ito ng buhaton pero mga kaigsunan, siguraduha lang nga dili pinutbot ang imong gihimo. Siguraduha lang nga naa ka intimate relationship sa Ginoo. Siguraduha lang nga sa Ginoong Hesus mo imuayo initaas imong kamot. Kaya ang yawa pwede ba imuayo? Inumduman na to. Ang dili mahimo ni Satanas unsa man? Ang pagbasa sa tungon-una o pagbuhig patay. Pero ang pag-ayog sakit, kaya niya na. Munang atong tanawon unsay proseso sa Biblia. We need a personal and intimate relationship with God. Suin na sila. Ana, dito siguro nang giyoan. Sa ngalan ni Jesus, pahawa. Gimanduan nilang giyawaan. Ang yawa ang nasunod atong taong giyawaan. Sa ngalan ni Jesus, pahawa. Uy. Inig-ingon ni Paul, kanang mga nasudlag daot ang Espiritu, ang mga Espiritong nasunod ng tawhana, magkuha na sila, manghipos na sila silang gamit, kay layas na sila sa taong ilang isudlan. Basta si Paul ang usulti. Pero naman nabaliktad, yung nangawa mo, wala may pwersa ko. Imbes manghipos sila, murag nakusgan man sila. Nagamit mo ta sila sa ngalan ni Jesus. Pero murag wala epekto. Ingon, oo naman gyapon, mas isog pa manong nayawaan. Unsa nagitubag sa nayawaan? Jesus, I know. Paul, I know. But who are you? Na, lisod kayo na. Nakaila ko ni Jesus. Nakaila ko ni Paul. Pero kinsa man mo? Gamit mo sa ngalan ni Jesus. Di ka maulawan, ha? Kana bitaw ingnon ka, kaila ko ni Jesus. Kaila ko ni Pablo. Kamo, isa man mo. Anak to sila sa akin sa sikat. Pare. Pangulo pag yung pare. Kung saan pa ng presidente sa General Conference, presidente's mission. Panalitan ni Paila pag sila. Anak ba Miniskiba? Saan mo? Huwag niya po mo kailan ninyo. Pero si Pablo, si Jesus kailan ko. Ang gigamit na Greek word nga ipasabot sa pag-ilan ni Jesus because I had a past encounter with Him. Aduna ko'y kaagi kaniya dito sa langit, ipildi na may niya. Munang kailan ko na niya ni Jesus. Munang gigamit dito, ginosko. Ang gigamit sa Greek. Sa pag-ila-ila ni Jesus. Buti pasabot, naa sila past experience. Murag boyfriend and girlfriend ba? Kaila ko na niya, ex ko na sa una. Di ba? Muna, ang gigamit sa yawa. Ex ko na sa una nga boss. Kana si Jesus. I have a past experience with Him in heaven. Hildi lang po niya dito. Hulog within Him. Si Paul, kaila ko na niya. Why? Kung sa'yo gamit? Intimate relationship with Jesus. Naa siya intimate relationship sa akong nailan na si Jesus. Kaya ang power ni Jesus na niya. Pero kamo, kinsa man mo? Nga mayon na mo papawaon mo.
Wala pa mo anak. Bisan 5, wala mo anak. Bisan tapos, wala mo anak. O niya, kung papahawa mo na mo, kinsa man mo. Para natin tag-iya sa balay. O niya, kung papahawa, dili tinong nga tag-iya. Kailan mo sa tag-iya, oy. Ikaw, kinsa man ka papahawa na ako din eh. Wa kay katungod nga papahawa na ako, di ba? Kinsa may maulaw anak, nainon ka. Mga kaigsunan, sila, pilte nilang kuyawa. Naulaw sila, pero pag natakbaw ang yawa. Yun sa man sila. Giatake sila sa nayawaan. Nga mao ang yawa, nga nagsulod atong nayawaan. O nangasamad sila na mauli silang hubo o nangulawad sila. Usahay ka nang gamit at ka nang dili tinuod na pagtuo, ka nang filtered na pagtuo. Ingon ang Biblia, nagingon ang atong Ginoo, kung inyo kong isulti ato bangas mga tao, inyo kong ilhon ato bangas mga tao, ilhon sa tamo ato bangas sa amahan. Pero inyo kong ikaulaw atubangan sa mga tao, ikaulaw usab ko kamo atubangan sa akong amahan. Maulaw tang tawagong Kristohanong Adventista. Dawa man ta kasabot ngano nag-Adventista ta. Pero wala na din eh. Amen. Amen. Kaya ang naa din eh nakasabot nga sila Adventista. Amen. Amen. Aman wali din no. Pastor Jedman Muali no. Di na to ikaulaw na mo adto tas mga tao in a nice way. Mas kato kung debatehon sila nga wa pa na sila kasabot. Dili rasa. Pero di ta maulaw mo yun. O di ba may kampo? O di ba may makashare sa gugmas Ginoo ayo sa debate? Kaya lisod na kanang taong gahi pa. Imo nang alang-alangon, mga samad-samad na. Oh. Kanang dukot nga wala pa natarog kahumkan. Di na maayong pagkakuha, mamilit riya mo ng skaldero. Mga kaigsunan, ipakita na nato ang gugma ni Ginoong Hesus sa mga tao. Ipakita nato ang batasan sa Ginoo sa mga tao and understand why you are a Seventh-day Adventist. And then, walay question. By God's grace, ubas grasya sa Ginoo. Kining na din ang naglingkod. Basta nasabta na to nga maluyang gigapon tanong. Pero nasabta na to bisan maluya ta. Adunay balang espiritu mo pahinumdom na to, mubalik ta sa pagkadasig sa pag-alagad. Amen? Ala, kapit na alas 12, naharap ay Mr. Moderator, imanin ninyo. Kunyanay na ulcer din niyo. Di pagkaabot alas 12, paningkamutan na to. Unang punto mga kaigsunan, o leksyon nga itong makuha before ta mamauli. The importance of genuine relationship with Christ. Ako na nag-explain din niya. Sumala sa buhat, 19:14-15. Ingon din the sons of Sceva trying to invoke Jesus' name without a personal relationship with Him. Gamit na sila na wala personal relationship. Pwede ta mo dala sa ngalan ng Christian, Adventist Christian, without a relationship with God. Tama? Pwede yun. Pwede ta mo dala na. But remember, ingon sa ikatulong sugo, sa napulong kasugo sa itong Ginoo, ngayong gihatag sa tanang tao, ingon niya, ayaw kami tangalan sa Ginoo sa walay pulos. We are admitting that we are Christian, Adventist Christian. Pero wa tayo gugma. Usbon ako, nagtuo kong wala na din yung mga kaigsunan. Emphasize the necessity of truly knowing Christ and not merely using His name as a tool. So ay, ganito na ito yung ngalan sa murag-rag ka ng tool. Sa may bisayaan ng tool. Kagamitan. Murag atong mga gamit ras balay. Our spiritual authority comes from a genuine relationship with Jesus. Ang ato ang espirituhanong otoridad nagikan sa matinud-anong pakigrelasyon diha kang Ginoong Hesus. Mga kaigsunan ikaduha.
number 2, spiritual discernment and authenticity. Ingon din the evil spirit recognized Jesus and Paul but questioned the sons of Sceva. Unsay atong application kung makuha din yung mga igsoon, ako rin din yun, kaya alas 12. Highlight the importance of being authentic in our faith. Okay? Our actions and words should reflect our true beliefs and commitment to Christ, ensuring our spiritual discernment is clear and our intentions are pure. Mga kaigsunan, dapat ato yun ang masabtan kung matinud-anon bagyunta sa atong pagtuo diha sa atong relasyon sa Ginoo, kay makita na sa atong sinultihan, makita na sa atong mga binuhatan, mga kaigsunan. Di lang na storya kanang ingon nila kapitulo dila bersikulo laway. Diha. Mga kaigsunan, ingon din ensuring pagsiguro sa atong espirituhanon nga pagkinabuhi nga klaro ta ug atong yung intention is pure diha sa atubangan sa Ginoo. Ikatulo, the danger of misusing spiritual authority. Diyan ang delikado. Mga kaigsunan, the sons of Sceva misused the name of Jesus, resulting in their physical harm. Gamit-gamit mo, balik-balik nun sila. Samad-samad nun sila. Okay? Kung sa ingon din ingon din, caution against using the name of Jesus for personal gain. Lalo itong ilahatong personal nga para musikat punta parehang Pablo. Mga delikado sa uban ng mga church leaders. Maghimo sila ilang church para musikat po sila. Delikado na mga kaigsunan. Gamit sila glain nga mga kuan para lang musikat? No. Dili na siya mao. Mao na siya ang caution against using the name of Jesus for personal gain or without understanding. Wa gyud ta kasabot. Teach the congregation to respect the power and authority of Jesus, using it wisely and reverently in our life. Ato gini itudlo sa atong mga kongregasyon, mga kaigsunan. Ang saon nato, mga kaigsunan, pagtudlo nila kung kita mismo wa kasabot. Unsay personal relationship. Kasulay mo, nakampo mo sa Ginoo, ikaw rin ba? Personal ba? Nihila ka sa Ginoo. Gihilakan nimo imong kalag sa Ginoo. Kinakasalak ka sa Ginoo. Have you tried to cry in your personal prayer sa Ginoo? Kung ikaw raw sa wala nakakita. That's a personal and intimate relationship with God. Mga kaigsunan. Kaupat o katapusan. Humility and dependence on God's power. Kanang pagkamapainusanon o nagdepende rakas gahom sa Ginoo. Hello. Thank you, sir. Humility and dependence on God's power. Nang pinadunggan mo. To-ato rin naiuban ng mga muwali ko sa iglesia ba. Nang iwali ko nung nagbisita ko dito somewhere in Sibulan, itong yaging adlaw. Ang iwali kay kaning akong kamot, makalapos na kibli. Umuwali. Murang nagpakuan siya magahi isang kamot. Kaning akong kamot. Ang mga kaigsunan, di naman imba. Ano man? Kaya iwali kaya makamot. Hadlok sila kaya masitiat sila dito. Tilaw sila sa kamot. Hindi na ako isultihan. Mga kaigsunan. Sad reality, no, so ay atong i-filtered ang gugmas Ginoo sa atong kamot. No. I-filtered ang gugmas Ginoo, pinaagis mga traditions. Big no, mga kaigsunan. But according to the Word of God, according to Martin Luther, unless I am convinced through Scripture and captive by the Word of God, I
I will not recant. Naunta? Unless nga makumbinser ta ba? Di na to usbon. Kung sakto na ni, padayon na. Pero kung sayo, makumbinser ta sa'yo, usbon na to. Padayon ang ka, maayo. Pagka mapainugsanon, di kayo matuta sa iglesia, makaigsunan nga, muna hingon ni Pastor Lasuta, nagwali siya, kung magdungan tagpataas, mabunggo tas kay saming mga upaw o mga bukol ta. Pero magdungan tagpaubos, idigtog pa na to, tabangan tas Ginoo mag-uyon na tantanan. Magpaubos ang guta. Mga kaisunan, di mata perfecto sa magod ko. Isa magod ang tao mayong perfecto na ta. Ingon ang Biblia ganit, be perfect as your Father in heaven is perfect. Meaning, di ta perfecto. I-practice na to ang pagka-perfect. Kaya dito sa langit, kung man pwede na dito ang practice. Alas 12 na hapit, 5 minutos. Katapusan naman to, no? Dependence with God. On God's power. Nagdepende na dito sa gaon sa Ginoo. Dili ko na pasobrahan na to. Nisalig ko sa Ginoo. Nisalig ko siyang gahong. Pagpakita sa kong pagsalig sa Ginoo. Magbalay ko. Tunga-tunga sapa. Saan mo na pagsaliga na? Kabalo kang sapa, imog yung balayan. Para sulayan ganit mong gahong sa Ginoo. Salig ko kas Ginoo. Magbalay sa tunga sapa. Tapos patay ka. Ano, nagbalay ka sa tunga sapa? Ibutang ito sa lugar atong pagsalis Ginoo mga kaigsunan. Kaya sa atong pagtuo, di ko mabutang sa lugar. Delikado ko na. Okay? Kasi magsalita ang Adventista naman ko. Yang Adventista, kumplito naman na. Itong kumplitos, ricados na. Kumpiyansa ta. Ang Pastor Benson, do not be kumpiyansa. Do not be kumpiyansa. Oh. Yahan na ha? Nga word, do not be kumpiyansa ko no. Kung sa may English na kumpiyansa, gano'n di ba na kumpiyansa? Kamo na kabalo ka na mga English major des likod. Pero ikaw tanang ka Pastor Benson. Sa atong pagpangalagad, ayaw kumpiyansa mga igsoon. Kaya ang yawa, wag yun na siya kakumpiyansa. Naningkamot kina siya kada minuto. Kung sa Ingles Biblia, muna siya leon na nagangulog, nga nangitag matukog. Kanyang matukbuan ta, kanyang dinanta makabuhi, patay ta. Mga kaigsunan. Pauli na ta. Before ko mapungko, Sir Moderator, alam mo hulog ko tsara kay tulo naman gulo na ko ning wali din niya. Wa mo ko nahulugan sa kanire first time hulugan og tsara dire. Mamauli na bitaw ta, wala pa alas 12. Sa atong pagpamauli ron nung duman taning upat. O katong introduction na to ganiha. Kung nasabta na to ang atong pagtuo bilang mga Adventista, isang pagmubagyo, usapan na diha, mga batasan na makita na to sulo sa iglesia, ang atong pagkamatinudanon sa ginuligid mo sa. Amen? Kung nasabta na to ang atong pagkakristohanong Adventista. Unang punto nga kung ginong ganiha, importante ang pagkamatinudanon sa atong relasyon diha kang Kristo. Ang espirituhanon nga ato ang pagpakiamot diha sa Ginoo kanang unsa ka matinud-anon. Ikatulo, naay mga delikado mga igsoon sa magamit sa atong pagkristohanon nga dili insakto. Delikado ko na. May posibilidad nga maulawan ta. Ingon ta, ganahan mo inom balong-balong sa padista, di ba? Usay mo gamit ka sa mong pag-adventista nya di ta ka masayo. Ingon di mo ka og baboy. Nganong walay pastor, nagkaon na lagi dagko ging humba. Oh, balo-balo, di ba? Kanang mga balo sa dagat, musaka na sa balugo. Oh, mga balo, lami na ng balo ko no. Balo-balo sa badista. Batik man. Kiray. Mga buutan man. Oh, di ba? Oh. Ikaupat, humility and dependence on God's power. Hindot ni mga Adventista no kay mapainomsanon kayo. Katong nag-visitation sila dito, nagwali sila diri, natoy pulis nga nikuyog dito, na pulis man dito, ako gikasapan, man suko. Oh, di? Paana? Ubang tong pulis masig
Pichuhi ko. Di ba? Di ba? Pero siya lagi siya ang pagkapulis. Di siya mamusin. Di ba? Oh, pauli na ta, kay alas 12 na untok, alas 12. Mayong untok ka na itong tanan o kapisabat ka na itong tanan.